Revelation chapter 1. Revelation chapter 1. Revelation chapter 1 verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Verse 6, and hath made us kings and priests unto God, and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Okay. Balik ko na kung verse 6, and hath made us kings and priests unto God, and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Okay, Revelation chapter 5. Revelation chapter 5, verse 9 and 10. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy God out of every kindred, and tongue, and people, and nation. Verse 11, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Okay, verse 10 ha, balik ko na ko basa. And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Now, tanaw na to mga igsoon sa Bible ang laing presentation or laing angle sa overcomer. Okay, balik ko na ko. Tanaw na to ang laing angle or presentation o kinsa ni o unsa ni ang overcomer. Okay? Sa atong text nga gibasa ron sa Revelation chapter 1, atong nakita nga ang purpose di ay sa atong Heavenly Father, sa atong langitong Amahan, is to make us both kings and priests. So, ang iyang goal is himuon ta niyang kings and priests. Pag abot po sa Revelation chapter 5, verse 10, giingon po diri nga, ang iyang goal sa tua, ang iyang goal ha, ang iyang purpose, ang iyang tumong og tinguha, nga himuon ta niyang both pari og hari. Now, sa Old Testament mga igsoon, ang pagkahari o pari, buwag na siya nga opisina. Lahi ang opisina sa pari, lahi pod ang opisina sa hari. Hari ka, hari ra gyud ka. Pari ka, pari ra gyud ka. So, buwag ang ilang opisina. So muna nga kung imong basahon ang Old Testament, basahon nimo ang Old Testament mga igsoon, diha nimo makita nga pag ang hari wicked, unya ang pari righteous. Wala gyapon mahimo ang pari. Wicked man ang king. Pag ang hari righteous, pero ang priesthood wicked pod. So wala gyapon mahimo mga igsoon ang pari nga naman. Nautan man ang hari. So muna pag abot sa Old Testament, giusa sa Dios ang opisina sa hari ug sa pari. Giusa niya ang opisina sa hari o sa pari. Nahimong usa. Okay? So, kung imong tun-an ang Book of Revelation, makita nimo, kaingon ka ba, makapamalandong ka ba, nga ang purpose na sa Dios is to make us both kings and priests. Sa gisulti, sa Revelation chapter 5, and hath made us unto our God kings and priests, and we shall reign on earth. Palikog basa Ragos Binisaya, Revelation chapter 5, verse 10. Verse 10 na lang diritso. Giihimo silang giharian sa mga pari aron pag-alagad sa atong Dios, ug maghari sila sa kalibutan. Ug maghari sila. So again, now tanawa ha, ang angle nga atong gitan-aw diri by God's grace ug pinagistabang sa Holy Spirit, mao nga ang hari ug pari maghari dili sa umaabot ha. Sa ako nang gikaingon, pag mag-share ko sa inyo sa Word of God, ang gipakita sa Ginoo diri sa ato is present truth.
unsay application ani sa atong kinabuhi karon, present. Okay? So, ang iyang pagtrabaho sa imuha o sa akoa nga mahimong hari o pari, gibuhat ni sa Holy Spirit sa akoa o sa inyuha karon. Para unsa man, para ikaw ug ako mag-ruling and reigning. Now, when we talk about ruling and reigning, maglibog ka ba? Unsa ning ruling and reigning? No. Ari, layman nga pagsabot. Para makasabot ta o unsa ning ruling and reigning or paghari, simple kayo. Tan-awon lang nimo ang kinabuhi ni Jesus Christ. Ayaw yung kalimut ha. Pag maghisgot tag ruling and reigning or paghari or pagmando, kung di yun na nimo masabtan og mayo, pamalandungi lang ang kinabuhi ni Jesus Christ. Kaysa iyang kinabuhi, nag-ruling and reigning siya. Usbon ako, nag-ruling and reigning sa English, sa Binisaya, naghari si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Yun sa niya paghari. Gimanduan niyang bagyo, pinagis pulong. Giayo niya ang mga masakiton, pinagis word. Gibanhaw niya ang patay, pinaagi sa word. Gipakaon niya ang multitudes, pinaagi sa word. Giayo niya ang bakol, pinaagi sa word. Pulong, mamigawa siyang baba. Giayo niya ang buta, pinaagi sa pulong, mamigawa siyang baba. So, he operate by the power of the spoken word. Okay? So, muna miingon siya sa Mark 11, you shall have whatsoever you say. Kung unsay imong gipamulong, maunay mahitabo sa imuha. So, as we grow spiritually mature, moabot ka sa state of consciousness nga careful na ka sa words nga manggawa sa imong baba. Careful na ka sa thoughts nga imong gi-entertain sa imong hunahuna. Ngano man, kay unsay imong gihunahuna, unsay imong gi-meditate, unsay imong gituhuan, maumay mo gawa sa imong baba. So those people who are on the road to spiritual maturity, they are so careful with the words nga nigawa sa ilang baba. Okay? So, giunsa pag-ruling and reigning ni Jesus, pinaagis pulong. Kung na siya pattern. Now, tanawa ha, ningon ko ninyo ganina, kung naglibog mo, unsa ning ruling and reigning, kung naglibog mo, unsa ning paghari, tanawa lang ang life ni Jesus. Ngano man? Ngano mo ingon man ko, tanawa ang life ni Jesus? Siya man ang model. Siya man ang pattern, son. Pattern. So, kung maghimo kag sinina, labinag na magpahimo ni mong uniform o sa kaeskwilahan, ay maghimo kag pattern. Para unsa man? Para basis nimo for mass production. So, kinsay pattern? Si Jesus. Kuha ko nyo ang isoon, nasabtan ninyo, kinsay pattern? Si Jesus. Now, karon, ang iyang goal is maghimo siya hari o pari. Maghimo siya hari pari. Okay? Now, palit kong ablisa sa inyong Bible. First Peter. First Peter chapter 2, verse 5. You also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Okay. Sa Amplified Version, giingon pagsulti diri sa verse 5, come and like living stones, be yourselves built into a spiritual house for a holy, dedicated, consecrated priesthood to offer up those spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. You as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood. Now, ang imong pagkapari, na take note ha, ang imong pagkapari ug akong pagkapari, dili literal. Ayaw yun na yung tanawa nga literal. Mga igsoon, kay kung atong iliteral ang pari, maghimo tag literal nga templo. Kung literal ang pari, ibalik na to ang literal nga sakripisyo sa daang tugon. Mapakyas na. Ano man?
Mo na matingala ka, nga naman nga sa tanang mga protestante o sa tanang mga born again, wa may magpatawag o pari. Nga naman. Natapos naman tong literal nga templo o literal nga pamaagi sakripisyo mga igsoon. Kung literal nga sakripisyo, literal nga templo, din ibalik na to ang literal nga pagngahan sa mga ministro sa Dios nga pari. Now, ang pagkapari nako o ang pagkapari nimo dili literal, spiritual. Kasi nabot ta diha. Ako man yung mga ison? Dili literal ang imong pagkapari, dili pud literal ang akong pagkapari. Now, again, balikon ako. Kining pagkapari mga igsoon o kining imong pagkahari, ang imong pagkahari o ang imong pagkapari, mauni siya ang gipamuhat sa Holy Spirit o gibuhat sa Holy Spirit sa akong kasing-kasing karon. Nga ang nature ni Jesus Christ, take note ha, ang kinaiya ni Jesus Christ nga hari o pari, maunay gitrabaho niya sa atong tagsa-tagsa karon. Maunay iyang gitrabaho diri sa atong tagsa-tagsa karon. Nga naman, unsay purpose? Balikon ako, para ruling and reigning. Unsa nas binisaya? Para ikaw ako maghari. Sa unsa man pinagis pulong. Nga naman, daghang Christian ron, why gahom ang pulong? Wala. Why power ang ilang words? Sa ilang kinabuhi nila, galisod gani, nahimo ganing ginapos pagpantrabaho. Nahimong ginapos pagpangitag kwarta. Isa na lang adlaw nga pahuway mga igsoon, di nakapahuway kay magsige na lang overtime. Magsige na lang overtime, magsige na lang kayod maayo, kayod hangtod na lang mura nang kinumot ang naong, mura nang pasas kinumot. Tungod sa kakapoy. Hallelujah. Ano ko man yung mga igsoon? Okay, padayon ta. 1 Peter chapter 2 verse 5 ato nang gibasa, lahos tas verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. But you are a chosen generation, a royal priesthood. Royal priesthood na, nigamit ang word royal, harianon nga pagkapari. Royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Rare ba? Peculiar. Pangitaon. Nabalik ta sa akong gihisgutan na sa inyo has makadaghan mga igsoon. Kining maghisgota o pagka-overcomer, kung imong tun-an ng Revelation chapter 2, chapter 3. Revelation chapter 2, the whole chapter 2, the whole chapter 3 is Revelation. Kung tanawon gyud atong estado sa simbahan ron, tanawon atong estado simbahan na. Ang simbahan ron, kung tinaghanan church goer. Daghan kay manimba simbahan. Kada Domingo, di lang kay diri so tanan gyud, tanan. Tibok Pilipinas, tibok kalibutan. Daghan kayong gitawag na og church goer. Pero mga ison sultian ta magperti ra yung gamaya sa overcomer. Gamay ra yung kayong overcomer. Siguro mga ison kung atong i-percentage ang overcomer, no? Kung atong i-percentage ang overcomer, nara siguro sa 10%, nara sa 5%, nara sa 3%, nara sa 1%. Ang mga tao po nga naglakaw sa Espiritu, nabalik ko na ko ang mga tao po nga naglakaw sa Espiritu, may lag nakaabot og 10%. People who are living, walking, hearing, understanding, speaking in the Spirit, may lag nakaabot og 10%, may lag nakaabot og 5%, may lag nakaabot og 3%, may lag nakaabot og 1%. Sa ato pa, ang nag-flow sa Spirit, ang naglakaw sa Espiritu, ang nagsabot sa Espiritu, ang nagsulti under the anointing of the Holy Spirit, gamay ra kayo. Ang mga nag-flow po sa wisdom, may lag na ay 10, may lag na ay 5, may lag na ay 3, may lag na ay 1% ang nag-flow sa wisdom sa Ginoo. Sa ato pa, dili po tanan. Now, when we talk about pastors also, pastors
Dili pud tanang pastors nag-flow sa Espiritu. May lag na ay 10%, may lag na ay 5, may lag na ay 3, may lag na ay 1% nga nag-flow sa Spirit, nag-flow sa wisdom, nakadungog sa tingog sa Ginoo. Nakuha ko niyo mga igsoon? Gamay ra ang nag-flow sa Spirit. Gamay ra ang naglakaw sa Spirit. Gamay ra mga igsoon ang nakadungog sa Holy Spirit. Gamay ra pud ang nag-speak under the anointing or influence of the Holy Spirit. Now, sa ako nang gikaingon sa inyo sa makadaghan, all truth is parallel. Okay? Kung sa'yo pasabot anak, makita man ninyo sa kalibutan. Nay parallel anis kalibutan. Sa kalibutan mga igsoon, gamay ra pud kayong successful. Balik ko na ko, sa kalibutan, pertir pong gamaya sa successful. May lag na ay 10%. May lag na ay 5, may lag na ay 3, may lag na ay 1. Mo to gibalik-balik dito na ko sa inyo last year nga for us to produce an extraordinary experiences, we have to be an extraordinary person. Gamay ra kay successful. May Deres Toledo. Asa may daghan ang namalit o negosyante? Daghan kayong namalit, pero gamay rin negosyante. May lag na ay 10%. May lag na ay 5, may lag na ay 3, may lag na ay 1%. Ang mga dato Deres Toledo sa Cebu, ang nagunit sa ekonomiya, may lag na ay 10%. Wa gani kaabot og 10, wa gani kaabot og 5, naras 3% o 1% mga igsoon ang nagunit sa ekonomiya sa Pilipinas. So, kita ka? Sa successful pods kinabuhi, gamay ra kay tanan ang successful. Now, when we talk about amateurs, ang amateur mga igsoon nagbaha, pero ang mga pro, gamay ra kayo. Ano nyo mga igsoon? Gamay ra kay tanan ang professional. Ang daghan, perting daghana sa gitawag natong amateurs. Sa simbahan po, perting daghana ang carnal Christians. Perting daghana ang naglakaw sa unod. So kana lang daan, daghana kang makatunan, ana. Sa di pa ko mo padayon sa pagkapari-ari, recap lang ko gamay sa akong gi-share sa inyo last year. Sa kana lang daghana sa kana lang daan, daghana kita masilip diya nga insight kung unsay angay na tubuhaton. Kuha ko niyo mga igsoon. So, unsa may mga insights ka itong makuha diha? Dara ay. One insight nga imong makuha diha. Don't do what the majority are doing. Balik ko na ko. Do not do what the majority are doing. Be a pro among the world of amateurs. Okay, balik ko na ko number 1 ha. Don't do what the majority are doing. Ay, buhatang, gibuhat ka daghanan, palahi jud ka. Kung sa may lain, walk away from the 90%, from the 95%, from the 97%. Biyaan ang grupuha. Nga naman? Ato manan butangag bersikulo ron. Kundi ka mo biya nila, parehas mo. Oo niyo mga izon? Don't do what the majority are doing. Walk away from the 95%, 90%, 97%. Walk away from carnal believers. Ayaw pagbanding og dugay. Mutabang ta, higugmaon na to sila. Ato silang iampo, pero ayaw banding og dugay sa mga carnal believers. Naman kay gahinag panahon mga igsoon, katong mga naglakaw sa espiritu, adto ka gahi panahon. Adto ka makigbanding nila. Adto ka makig-sparring nila sa mga ideya, mga wisdom nga ila nakuha sa espiritu. Walk away from carnal believers. Unsa pay lain? Balik ko na ko number 1. Don't do what the majorities are doing. Ditso ko mga ison sa usa, do not use the vocabulary. Unsa may vocabularies daghang Christians? Unsa may vocabularies daghang Christians? Ara. Tungod gyud sa kaaway. Soon mo bisag asa simbahan ng mga ison, wa gyud lain pasanginlan sa tanas.
So, sa nagalain-lain simbahan mga igsoon, pati yung daghanang katarungan, nganong naglisod sila sa kinabuhi. Number 1, yun nilang hinungdan, nga naglisod sila tungod sa yawa. Nga, sunod, number 1, sa listahan, ang yawa. Nga, ang listahan, iabot ko sa gatos. Number 2, ang gobyerno. Number 3, ang mayor. Number 2, ang barangay kapitan. Naabot na as listahan, ilang bana, ang ilang asawa na as listahan, ang ilang mga anak na as listahan, ang ilang mga apo na as listahan. Tanan na lang, amoy hinungdan nga, daghan sila sakit, daghan sila kasakit, nga nung naglisod sila, nga nung wa sila kwarta, nga nung wa sila kahumang eskwela, nga nung pobre sila, na napuno na ilang listahan. Pero ang number 1 sa listahan, ang panuway. Ang ikaduha, si piste. Okay, magkuyog man ang panuway o piste. Tanawar ko na, mga ordinaryong tao nga na sa masa, pag magkalisod-lisod, mo ingon din, niyawa na, napiste na. See, kita mo? So, grabe kayo, no? Si yawa o si piste, magkuyog mo ng duha. Pagkapilan, pag nagpanuway. Ha? So, ang listahan, mga igsoon, niabot ko sa gatos. Grabe kayo, daghan kayo gilista. Pero naikuwang. Wa gyud nimo gilista. Ikaw. Wa gyud nimo gibutang ang imong kaugalingon nga usas listahan nga mo'y hinungdan nga nayabag imong kinabuhi. Nayabag imong kinabuhi, daghang kay kag gilista, pero wa gyud nimo gibutang imong kaugalingon nga usas hinungdan. Ako niyo may sabtan ko niyo. Do not do what the majority are doing. Now, host mo na ko. Do not do what the majority are doing. Walk away from the 90%, from the 95%. Do not use the vocabulary. Do not use their language. Kung sa may language, 95%, 90%, 97%. Ay, lisod kayo ng kinabuhi. Aron, oy, krisis, manggod. Lisod kayo. Ayaw ginagamita. Palit ilang kung sige isulti sa kadaghanan. O niya, ayaw ginagisulti. Ayaw sa nagpamalandungi. Nga naman, maparihas ka nila, malas-malason. Ha? Kung ako yung may zone. Do not use their vocabulary. Do not use their language. Do not use their excuses. Don't do what they are doing. Don't read what they are reading. Kung sa may ilang ibasa. Newspaper. Kung sa may ilang gitanaw. Pero nandun po. Sige silang tanaw sa mga salida, mga ison, nga na gidaog-daog. Nadugay ni mong tinanaw sa salida mga igsoon, labinag masa, ganahan ka ng aksyon. Manugay ka mong tinanaw, action movies, God. Makita ni mo ang daog-daog, makita ni mo ang gidaog-daog, makita ni mo ang bida. Duha ka oras mong tinanaw mga igsoon sa salida mga igsoon, inigawas mo, ready na ka, muhimong krimen. Andam na ka, kondisyon na ka, muhimong krimen. Nga naman, tanaw ko ka sa lida, God. Kita ka sa mga gidaog-daog. Nga ang bida sa katapusan, gipatay niya ang katong mga daog-daogan. Di, duha ka oras mong tinanaw sa TV, mga ison. Kondisyon na kay ka. Kondisyon na kay ka, mapatay tao. Ikaw ako yung mga ison. Sabtan ninyo kung sa influensya sa TV? Ha? Sikag tanaw sa TV. Nga, kinira ba pong mga journalist, pag makakita lang diferensya sa itong presidente, vice president, ya, maay kay manuwat, bright kay manuwat, abutangan ay kolor-kolor dayon sa ilang istorya, nga mauni si Duterte, gaaway na og si Kuan, mauni BBM, giduha-duhaan na itong mga utok, mga igsoon. Kinahanglan ta magbata diha, ay pada diha, nga naman. Ang ilang target ang masa, ayaw parehas masa, gawas diha, ay tuo dayon. Kita dali kita mutuo kung sa ilaway sa tos balita, di ta maminaw sa tong espiritu. Paminawa imong espiritu, tinuod man ang gisuwat diha. Tinuod man ang gisulti Dios, basi nga giluto na tong utok ani. Kaya na sila tumuong tinguha nga gusto nilang makuha. Wa man yung igsoon. So, ayaw sunda ang kadaghanang kasagaran sa panghuna-huna o naandan nga panghuna-huna sa mga tao nga naa sa simbahan nga nawala maglakaw sa espiritu kaalam sa Dios. Don't do what they're doing, don't watch what they're reading, don't watch what they're watching, don't read what they're reading. Remember ang passage sa Matthew 7:13 o 14. Sige, sultis Matthew 7:13 and 14. Wide is the road to destruction. Narrow is the road to life. Nganong wide man? Anong lapad man andan padung sa kalaglagan?
Anong lapad? Kadaghan man ang mulakaw diha. Adto ka lakaw sa mga daan nga gamay ra kay naglakaw. Narrow is the road to life. Palahi gyud ka. Kuha ko yung mga igsoon. Ang maya magpanon, ang guryon magpanon, ang manok magpanon, pero ang agila binagsara na. Mulupad na mga igsoon, inusara. Now we must stand out among the crowd. Don't go where they go. Don't talk like they talk. We have to develop a new language. Alang sa katapusan, last two, be a part of the few. Katapusan, be a part of the Overcomers Company. Be a part of the King Priest Company. Balik ko na ko. We have to be a part of the Overcomers Company. We have to be a part of the Overcomers Company. We have to be included sa asaman, King Priest Company. Company na siya. Nga di naman na siya daghan, gamay na siya. Usbunan ko, ang overcomer, gitanaw na to sa lain nga anggol. Ang pagka-overcomer nimo o ang akong pagka-overcomer, gitanaw na to sa anggol sa pagkahari o pari diha ni Kristo. Kining overcomer, gamay ra ni siya. Bisan diri sa Toledo, pertir gina tong gamaya. Pasalamat tas Ginoo mga ison, nga gamay ra ta nakasabot ani. Tungod gus kagamay na to, daghan kay mabalaka. Pag mahibaw-an kanila nga naa ka fellowship diri, ingnon kas kadaghan na simbahan, naa day mo diha. Uy hala, uy kaluoy ninyo. Unya kumusta man mo diha kanang inyo pa ma-experience ang presensya sa Ginoo? Ngano man, ang ilang pananaw diri sa tuwa, panuway na ginagkuyog nato. Mga igsoon, ako mo katawa na lang ko. Pin ko Ginoo, panalangin nila ako igsoon Ginoo kay wa gyud sila kalibutan sa lang ibang istorya. Same thing with the Lord Jesus Christ. Ang insultin Jesus Christ, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Pasayloa sila amahan, kaya wa sila kibaw sa ilang gipangbuhat. So, balik tas Old Testament ha, aritas Old Testament. 12 ka tribo. Ay mo kalimot ha, 12 ka tribo. Sa 12 ka tribo, usaray gipangayo sa Ginoo ang Levites. Balik ko na ko, usaray gipangayo sa Ginoo, ang gipangayo sa Ginoo, ang gipangayo sa Ginoo ang Levites. Unya sa Levites pag yun mga igsoon, balik ko na ko. Sa Levites pag yun mga igsoon, nagtuo ta nga tanan nga naa sa Levites pare. Dili tanan nga naa sa Levites mga igsoon pare. Ngano man, kung atong tun-an ang Leviticus o Exodus, labi na gyud Leviticus, diha nimo makita nga ang pagkapari mga igsoon gikuha pa gyud sa pamilya ni Aaron. Usbon ako. Asa mas Aaron dire? Ikaw Aaron, imo nga daandong, pari na daandong. Damadama imong kinabuhi dong ha, kay basig tawgon ka sa Ginoo, pusasan ka sa Holy Spirit pa. Mahimo niya kang pastor. So, sa mga Levites, na take note ha, gipangayo sa Dios ang mga Levites. Ang Levites, wala sila inheritance. Nga naman, kaya ang Diyos mismo mo nagsulti, nga siya mismo ang ilang inheritance. Now, out of the family, out of the tribe of Levites, dili pagkitanan pari. Nga naman, ang gikuha nga pagkapari sa family ni Levi, sa tribo ni Levites, ang lineage pagyod, ang linya pagyod sa pamilya ni Aaron. Si Aaron mo'y high priest o ang iyang mga anak nga laki mauray pwede magpari. Sa inan ka, 12 ko na katribo. Unya sa 12 katribo, gipangayo niyang Levites. Unya ang Levites pag yung mga ison, dili pag yung tanang Levites. Kaya ang ubang Levites mga ison sa Kristan ra. Sa Kristan na ng ubang mga Levites sa assistance pare. Now, sa pamilya pag yun ni Aaron, diha sa pamilya ni Aaron, gikuha ang pagkapari. Likod ako, diha sa pamilya ni Aaron, gikuha ang gitawag nato nga
pagkapari. Nya di bagyo diha mga igsoon, sa pamilya ni Aaron nga gikuha ang pagkapari na pagyo qualification para mahimo kang pari. Kay kung di ka kapasar sa qualification, taga ka. Taga ka kung di ka kapasar sa qualification. Uspunan ko, taga ka kung di ka kapasar sa qualification. Now, tanaw na tong qualification sa. Now, sa ako nang gikaingon, ang pick aside sa coin, overcomer. Pagbali nimo, king and priest na. Pick aside, overcomers company. Pick aside, mo na gitawag na ko, king and priest company. Okay, tanaw na to, ang qualification sa pagkapari, nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses nga mo'y angay niyang ipasulti ngadto ni Aaron. Palikog ablis yung Bible, Leviticus 21. Leviticus 21. Leviticus 21 verse 16, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron, saying, Whosoever he be of thy seed in their generations that hath any blemish, let him not approach to offer the bread of his God. Palikog basa mga igsoon, verse 16 and 17. Okay, diha. Kung siya may tatsa sa lawas, kinsay na lang version diha, palikog basa. O giingon na usa sa Ginoo kang Moses. Sultihi si Aaron dinhi kinahanglan na walay bisag kinsa sa iyang mga kaliwat na tugutan sa pagdala sa mga halad nga pagkaon alang sa iyang Dios aron siya may tatsa sa iyang lawas. Okay, tatsa. Kinsay na laing version? Palikog basa. Laing version. King James Binisaya. Brad Albert, sa imuha, Brad. Sultihan mo si Aaron sa pag-ingon. Bisan kinsa sa imong kaliwatan ngadto sa ilang mga kaliwatan nga adunay ikasaway. Na, okay. Ganina, tatsa. Karon, ikasaway. Dili siya magduol sa paghalad o tinapay o sa iyang Dios. Tatanawa, tatsa, or ikasaway, or dipikto. Kung pari ka nga nay ikasaway, na kay tatsa, na kay dipikto, di ka pwede mo offer. Di ka pwede kahalad sa pan sa Dios. Sa later verse, pwede ka mukaon sa pan nga gihalad. Pero ikaw mismo, di ka kahalad sa pan. Kung na'y tatsa, na'y dipikto, na'y ikasaway. Okay, atong basahon na. Okay, andam, Brad Albert. Andam sa station niya. For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach a blind man, or a lame, or he that hath a flat nose, or anything that are superfluous. Okay, palikog basas, 18. Maura gyapon 18. Dili makahimo paghalad ang buta o ang bakol kadtong may bisan unsang daot sa iyang naong kadtong wala magparingas ang itason sa iyang tingin. Okay, diha lang. Sa imuha, Brad Albert, palikog basa. Kay bisan kinsa nga tawhana nga adunay ikasaway, siya dili magadugol usa ka tawo buta, kung piang, kung kadtong may ilong nga pislaton. Diha lang. Sayo na, nagana. Nang ato na literalon ron. Pila ka mong pari, ka pislat o ilong. Literalon na itong pari. Di, pwede. Pislat mo ka ilong. Ato nang iliteral, mga iksona. Maaligri kita diri. Na, haleluya. Una, buta. Sa pasabot aning buta.
Daghan kayong pari. Now karon na tanaw paminawan yung mga igsoon. Daghan kayong pastors karon nga dili pari. Now spiritual niya, ang ako laging gimin o gipasabot dili literal nga pari kundi espirituhanong pari kay kining espirituhanong pari o hari mao ni ang gitawag nako king, mao ni gitawag nako overcomers company. Okay? Kasi nabuta diha. So dili ni literal. O sa pasabutan ning buta. So daghan balik ko na ko, daghang pastors karon dili pari. Pero naipipila sa mga pastors pari. Nya klarohonon pag yun, og pari na siya. Kibasin ang nanay diferensya. Number 1 yun nga qualification, dili buta. My God, hallelujah. Kasi pasabutan ng dili buta. Kinahanglan na kay spiritual eyes nga makakita kay nigtanaw sa word. Makita nimong technicality sa word of God. Makita nimong technicalities bersikulo mga igsoon sa atong gituhuan. Ngano man, daghan sa mga pari ron. Daghan sa mga pari ron buta. For example, kini sa ako nang gikaingon. Kasagaran sa to evangelism kaniadto mo ingon ta. Pasudla si Jesus Christ sa imong kasing-kasing kay nanuktok siya. Kay once makasud siya sa imong kasing-kasing, sure na ka sa langit. Sure na ka. Ano man, ang langit pag yun nga imo ma-experience, unya na, ini kamatay nimo, di mo na mao. Kung naka-spiritualize, di mo na mo isulti sa word. O, napailain, atong pamaagis ka ni Adto. Pamaagis ka ni Adto ha, kay kita, diha po tagikan. Dawatas Jesus Christ. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Kay inig mamatay ka, na kay kinabuhing dayon. Na di mo na mao. Dili na mao mga igsoon. Sakto na, pero kuwang. Dako kay kuwang. 14 dako ag kuwang. Ngano man, tagay kong verse sa Bible, nga nagsulti, nga kung ako siyang pasudlon sa akong kasing-kasing, inig mamatay ko, moadto ko sa langit. Inig mamatay ko, na ako'y kinabuhing dayon. Tagay ko bersikulo, 1 verse lang. Wala mga igsoon. Ang naaray spiritual eyes, ang makasabot ana, o ang naaray spiritual eyes, makakita sa akong gipasabot. Di, Pastor, John 1:12, but as many as receive Him and accept Him, to them He gave them the power to become sons of God. Oy, sons of God ang gihisgutan diha, dili eternal life. Sons of God ang gihisgutan diha, dili heaven. Ano ko yung mga igsoon? John 17:3. Unsay gisulti John 17:3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Sa ato pa, it's not by accepting. Dili pinagis pag-accept. Dili pinagis pag-receive para ka maka-experience og eternal life. Para ka maka-realize sa kinabuhi nga giandam sa Ginoo sa imo. It's by knowing God. Tanawa, examine John 17 verse 3. Tanawag maayo. Unsay gisulti John 17:3, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. In other words, mao ni siya. Kung nakay spiritual eyes, take note ha, kung nakay spiritual eyes, makita nimong technicalities word. Kung nakay spiritual eyes, makita nimong diferensya sa word of God. Unsay diferensya diha? Dako kaayo. It's not by accepting. It's by knowing God, that we access eternal life. Dili gani ini kamatay nimo, no. Dili gani ini kamatay nimo, kun dili karon. Ako yung mga igsoon. So in other words, no, life eternal is knowing God. Kung nakay mata sa espiritu, dunggan sa espiritu, kasabot ka sa akong gisulti. Kaya wa ko magsulti mga igsoon sa ako lang. Nagsulti ko mga igsoon, pinagis grasya, tabang ug lamdag sa Holy Spirit. Wa ba mga igsoon? Mo na karon ato evangelism, ayo na nang dawat-dawat. Ulihan na tong ilha. Ilha ang Dios, Brad. Kung gusto ka mausab, mandagan sa mong kinabuhi. Ilha gyud ang Dios. Ngano man? Acceptance man God one time.
Pero knowing, progressive. Nya kanang knowing, wa man ay putol. Pero ang dawat, mga igsoon, kausaran na dawaton. Pagka nang imong isang yawan, maro-maro na, dawaton na imong gida. Pagkahuman, di maglibog ka, di dawat naman to. Wa man gyud mada. O, di dawat, kaya nakasabot man sa imong gisulti. Nga si Jesus Christ, ticket, panahos langit. Na naman siya ticket. Anong sunod po niya nimo? Sure naman siya. Ha, nakuha mo yung mga igsoon? Sure naman siya. Sure na siya, muadtos langit. Sa unsang pamagi? Pinagi siyang pagdawat ni Jesus Christ o pinagi siyang pagsunod sa sinner's prayer. Nagdili na mao mga igsoon, knowing yun. So, usbo na to evangelism ha? Ato evangelism, ilhan ninyo ang Diyos. Kaya kanang word diha nga, eternal life or life eternal. Mao kana ang pulong Zoe sa Griego. And Zoe means God's life. Ano yung maigsoon? God's life. Now, in practical terms, what do you mean by God's life? Quality life. Kani adto imong kinabuhi porting kubuta. Pero sa dihang ni go deeper ka sa imong relationships Ginoo, ni palawom ka sa imong relations Ginoo. Na kay drive kay imong yung ilhon ang Dios. Usab imong kinabuhi. Ang ilang issue diri sa atoa, wa kuno tay langit, wa kuno tay impierno, di na mao. Daghang langit nga na gi-mention as Bible, naman as Bible ang heaven, nanas Bible ang hell, gi-mention as Bible. Giunsa nimo pagsabot ang major theme sa Bible, kana siya mo issue diha. How we understand, how we see God's major theme des Bible. Ngano man? First qualification, tanaw ha, ang unang qualification sa pagkapari og hari, unsa man? Dili ka buta. Dili ka buta, mga igsoon. Laom no? Laom yun. Pero pastor, ni-mention lagi ka ganina. Nga, dili ta mo atog langit. Oh, di na ka mo atog langit. Kay buhi pa ka, na naman kas langit. Unsa pa may mong atoon? Na naman ka diha. Ang imong espiritu, it is already seated with Christ in the heavenlies. Asa mo na, pastor? Ephesians chapter 2, verse 6. King James yun na, basaha. You are already seated with Christ in the heavenly places. Ang imuhang espiritu. Ano man, pastor, kadi naman tamo adto. O ano mo adto pa man kayo, naabot naman kaniha. Nakuha ko niyo mga ison. So kita po, carnal Christians, carnal believers, we thought and we think that death is padong sa, unsa man? Padong sa binteryo. We think nga ang kamatayon adto ibutang sa impierno, dili man na mo definitions Ginoo. Unsay kamatayon? Kamatayon sa Bible, separation. Muna sa 1 Corinthians 1:9 miingon siya, ang Dios matinumanon nga nagtawag kanimo, nga nagtawag kanako ngadtos pagkahiusa ni Ginoong Hesukristo. Ngano man? Ang problema ron separation man. Once we are separated, we are living in a state of death. Ephesians chapter 2 verse 1. Sige sulti. Tungod sa patay kamo atubangan sa Ginoo. Mo nay kamatayon atubangan sa Ginoo. Nakuha po niyo mga igsoon? Tungod sa you are dead in the sight of God. Ephesians chapter 2 verse 1. And hath raised us up, verse 6, and caused us to sit with Christ in the heavenly places. We are already seated with Christ in the heavenly places. Karon, heaven is now. Heaven is now. Asa man ang heaven ron? Kahimtang, estado, state of consciousness nimo, kahimtang sa imong unahuna o sa imong kasing-kasing, kahimtang sa imong espiritu kung nahiusa ka diha ni Kristo. Nakuha ko niyo mga igsoon? Hindi man na mo makitaan kung ka spiritual eyes, kung buta ka, di yung kakakita na mga igsoon na naapay lain, tiwasan pa na ko ha. Kung ang major theme sa Bible, sa di pa ko mo proceed mga igsoon sa bakol, unahon sa tanang spiritual kuan, kining blind man.
Kay porti kining bukata ning qualifications number 1 sa priesthood nga kinahanglan dili ka buta. Dili ka buta, meaning to say na kay spiritual eyes. Now, kini ha, kung na kay spiritual eyes, inigbasa nimo sa Bible, ang imong mata murag agila. Pila ka miles mga igsoon. Kana agila mga igsoon. Pila ka milya. Ang rabbit nga iyang target mga igsoon, porting klaruha na siyang vision. Grabe dyan na ba? Kung na kay spiritual eyes, na kay mata parehas agila, kita nimong technicalities diri sa Bible. Unsay gisulti sa Bible, gitawag ka ang Dios matinumanon nga nagtawag ka nato ngadtos pagkahiusa ni Kristo. Ngadtos pagkahiusa ni Kristo nga naman. Ang issue diri ron separation. Ang solution union. Kuha mo niyo mga ison? The issue is separation. Because of separation, tungod sa separation na ang problema, na ang sakit, na ang kasakit, na ang tanang classes limitation. Ang solution, salvation. Unsay purpose sa salvation? For us to experience God's union. Nagpasabot pa kung may langit na, oy, asam na iti kayo butang, nigubiya kas lawas. Langit. But, kini, paminawa ko ninyong mayo. Kaya kini akong gipanghatag sa inyo haron mga igsoon, giseminar po punis mga pastor. Paminawa ninyong mayo ha. Kung na spiritual eyes, kung na kay spiritual eyes, imong makita nga ang major theme sa Bible, dili langit, dili impierno. Ang major theme sa Bible, dili langit o impierno. Dili. Kay kung ang major theme sa Bible, langit pa o impierno, usbon na itong Biblia mga igsoon. Porti daghanang bersikulo diha nga usbon. Genesis landaan, at nanatay usbon diha. Bawo mo kung sa'y usbon na ito, Genesis, yaraay. Thou shalt not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. For the day you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, thou will surely die. Mo na gisulti sa Bible. Pero kung ang major theme sa Bible, heaven and hell, inanion na ito pagsulti. The day you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you will surely go to hell. Ano siya? Gawa mo yung mga nasigam lagi yung mata. Exodus, Ezekiel 18:4. Unsay gisulti Ezekiel 18:4, the soul that sinneth dies. Ang kalag nga makasala, patay. So kung heaven and hell mo issue, inaniyo na ito pagsulti, ang kalag nga makasa, dritso sa impierno. Wala mo nang isulti. Di mo na mo major themes Bible. Okay, aritas John 3:16. Kung ang major theme sa Bible, heaven and hell. Uspunan ko kung ang major theme sa Bible, heaven and hell. Hulman yun na kumaindunggan ha. Bag-o daan, paminaw mayo. Kung ang major theme sa Bible, heaven and hell pa, ang John 3:16, uspunan ito suwat. Yun sa mga pagsuwat ang Bible. Yun sa mga pagsuwat ang John 3:16. For God so loved the world, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So kung heaven and hell mo major theme sa Bible, inaniyo na ito pagsulti. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not go to hell, but will go straight to heaven. Peres ang gihisgutan, eternal life. Ay, nagdukpon ni adi pastor, masabot man. Uy, tarungan nagsabot. Uy, peres ang gihisgutan diha, eternal life. Ato nang gisalon og may unsa ng eternal life diha, unsa ng everlasting life diha. Okay, paliw ko basa ha. Kung naka spiritual eyes, masabtan ninyo kung but pasabot. Okay, aritas kuan. John chapter 5 verse 12. Romans chapter 5 verse 12. Unsay gisulti sa Bible? Romans chapter 5 verse 12.
Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay, mao na gisulti sa Bible ha. Kung ang major theme sa Bible, kung ang major nga tema sa Bible, langit pag impierno, inanion na to pagbasa. Ini. Balikon ako ha. Kung ang tema sa Biblia, langit pag impierno, inanion na to pagbasa. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and hell by sin, and so hell passed upon all men, for that all have sinned. No, dili man. So, pastor, unsa man na yung major theme sa Bible? Okay, sa di pa ko mo pasabot ninyo kung sa'y major theme sa Bible, tagai sa kung usa ka verse nga akong ihatag nyo, tugutis ako sa inyo, tugutis ako mga igsoon, nga mo hatag ninyo one single verse para ipakita na ko sa inyo ha, nga ang major theme sa Bible, dili heaven and hell. Okay? 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. First John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 2. Okay, tanawan yung mais verse 2 ha. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. And it doth not yet appear what we shall be. But we know when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Natanawag ba ha? Hulman na kundungan. Atong usbon, kung ang major themes Bible, langit ug impierno. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall go straight to heaven. Nakuha ko yung mga isuon? When He shall appear, we shall go straight to heaven. For we shall see Him as He is. Dili man na mo'y timas Bible. Diha lang, makita na itong major theme niya. Diha pa lang nga verse, makita na itong major theme sa Bible. Pero ang gituhuan sa dagang Christian, ini makita na nila si Jesus. Mata sa mata, straight langit. Dili na mo'y major themes Bible. O sa may major themes Bible, tanawag mayo. But we know that when He shall appear, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. Not as He was past. We shall see Him as He will, future. See Him as He is. Kinahanglan, makita nimo si Ginoong Jesucristo, dili ugma, di po sa kagahapon, kung dili karon. Unsaon man nimo pagtanaw, kung buta ka, di yung kakakita. Asa man siya, nasa tagsa-tagsa na to, sa suod. So, unsay major themes Bible? The moment He appears, we shall be like Him. Unsay major themes Bible? It's not heaven and earth, it's becoming. Mao na yung major themes Bible, mga igsoon. Becoming. Mao na yung pinaka-major theme sa Bible. To become like Christ. What do you mean by becoming, Pastor? Now, kini, if becoming is the major theme sa Bible, ang question diri ron is, what do you mean? What do I mean about becoming? Becoming is a journey to transformation. Becoming is a journey to enlightenment. Becoming is a journey to be the best version of yourself. Becoming is a journey to realize who you are in God and who is God in us. Becoming, mga igsoon, is ang imo ng biyahe sa kausaban. Gamay naman nag-emphasize, ana. Ano man? Unsa may diferensya becoming usa, gihimo nimong tickets Jesus Christ para moadto kas langit. Ang becoming, mga igsoon, mausab ka. Pero katong gidawat Jesus Christ kay sure na sa moadtong langit. Wa gyud kausaban ana.
Way kausaban sa kinaboy, mo na matingala ka kadugay nas Ginoo. Wa man gyapon mausab, ay siyempre na depikto na diha sa pundasyon. Asang pundasyon sa iyang gituhuan. Na depikto nga naman ang iyang konsepto sa kaluwasan, Jesus Christ, ticket. Kuha ko yung mga igsoon. The tedious process of becoming, mga igsoon, that is what the Holy Spirit is initiating right now. Nga naman, sa ako nang ikaingon sa inyo last year, sa akong pag-present sa inyo, the greatest value in life is not what we get, it's what we become. Ay, gimong kalimutan na, the greatest value in life is not what we get, it's what we become. Nga naman, what we experience in life right now, it is the direct result of the person we become. The person we become, unsa man, to become like the Lord Jesus Christ. Kana siya. Muna yung major themes Bible. Nga kuha kay spiritualize, yung magkakita na. Muna may igsoon. Na ako'y kisulti share sa inyo last time, yung anak ko ninyo. Becoming leads us to all the good things in life. Ayaw gid mo kalimot, anak. Becoming leads us to all the good things in life. Only those people nga na spiritual eyes, na spiritual ears, makadungog sa Holy Spirit, makakita sa mga butang espiritu, makasabot sa kong gisulti. E daghang pari ron buta. Nagwali mga igsoon o mga puntong was Biblia. Pati daghana. Kita pa'y naaan diring was Biblia. Naon sana. Nabali na. Sige lang, ato lang pasayloon. Nga naman. Sumaas gisultin Jesus Christ, amahan, pasaylua sila, kaya wasla kibaw silang ipangbuhat. Kana na lang. Atong una, sakitan kay ko, oy, grabe yun. Dibdibon yun ako maayo. Pero karon makatawa na lang ko, gracias Ginoo. Nga naman, diha punta atong una. Wa punta kasabot. So karon, extend ang grasya nila. Father, forgive them, for they do not know what they're doing. So again, balik ko na ko. If you have the eyes to see in the Spirit, eyes that penetrates into the realm of the Spirit, kita nimo nagtago-tago na sa Bible. Daghan pa kay diha sa Bible, mga isang puting daghana diha. Unsa may issue na sa Bible? Life and death, dili heaven and hell. Life tanawas Genesis. Unsa issue? Kamatayon. Unsa man ang kamatayon? Separation. Unsa man ang separation? Problema, kasakit, limitasyon, way lutoon sa pamahaw, way ibayad sa kulwi, way ibayad sa tuitions bata, naglabat ang imong kay imong bana nimo bisag unsaon mong share sa word of God, nakatuog lang. Ikaw dasig kay ka nag-share, sila nakatuog. Kung di ka kasabot ana. Una, mga igsoon sa atoa diri, ayaw pugsa ang Holy Spirit. Maniid lang ka kung namuhat ang Holy Spirit sila. Pag namuhat ang Holy Spirit sila, ay kabalaka. Kung ablihan ganina sila sa Holy Spirit, di na ginamasira. Ablihan ganin na sila Spirit, di na masira. Musunod na nimo bisag di pa nimo ingnon. Ano man, espiritu na namuhat, pero ikay mo guroy niya sa Ginoo, maugtas ka. Mamatay kag sayo. Ay, mamatay kag sayo mga igsoon. Dong, gano sa aman mo musunod na ako, dong. Kung di mo musunod ako, ulit sunon yun mo sa impirno. Nasamot. Magdepresyon ka na. Ako yung mga igsoon, nasabtan ko ninyo. Muna mingon ko, unsay major theme sa Bible? The major theme sa Bible is becoming the best version that God has designed us to be. Kana, muna major theme sa Bible. Transformation, enlightenment, change. Muna major theme sa Bible. It's not heaven and hell. Kaya sa tanan lang under langit, mga ison, si Jesus, tikitra. Tikitra. No, nasabtan yung, nasigaman yung mata. Ha? Enlightening kay no? No? Murag kulbaan ka ba? Pero ang imo espiritu, gikanahan. Ano man? By becoming like the Lord Jesus Christ, we change our experiences mo. Tumiingon ko sa naging tuig. Extraordinary experiences can only be produced by an extraordinary person. So we have to begin the journey right now. We have to embark on a journey right now of becoming an extraordinary person. Tutukan na tutong kausaban.
Settle naman gud ta. Ganahan kita sa comfort zone na to. Wa ta kasabot gud unsa nang. Wa man ta kasabot gud unsa ka nindot dining mutubo ta na. Mo na kita kalimot ha. Spiritual life, abundant life, or to live and dwell in a state of breakthrough, to live and dwell in a state of abundant life, to live the life that God has designed us to be, is to become. To become is to grow. To grow is to change. To change is to learn. Balik ko na ko. To live. Pag mo ingon kong to live, package na diha ang abundant life, God's life, quality life, breakthrough living, package na diha. To live is to become. Now, I'm not talking about ordinary living ha. Huwag ko mag-iskuti rin ordinary lang ang pagkinabuhi. Ang akong gisgutan rin, breakthrough living, successful Christian living, abundant life, God's life, quality life. Or, in other words, to live is to become. To become is to grow. To grow is to change. To change is to learn. Magkat-on ta. Magkat-on kita mga igsoon. Never stop learning. Una ni mong katunan ang imong kaugalingon. Study yourself. Tuni imong kaugalingon. Sabi yung pagtuon sa imong kaugalingon, kita ni imong kaugalingon, kagrabe din ako kahinawayo, no? Ilista na. Grabe din ako kaluuran, no? Ilista na. Tanawa na ba yung siya, no? Siparan mo sa kaugalingon. Study yourself before you study other people. Tuni imong kaugalingon, your action, your reaction. Aside from studying yourself, aside from studying and observing yourself, study also and observe other people. Study and observe the disciplines of other people. Successful people, unsuccessful people, rich people, poor people, carnal people, spiritual people, people who are walking in God's wisdom, God's Spirit, people who are not walking in God's Spirit and God's wisdom. Mga tao nga naglakaw sa Espiritu o ang mga tao nga wala maglakaw sa Espiritu. Mga tao nga gidibuinas kinabuhi, mga tao nga gimalas-malas, tunin na sila tanan. Mga tao, mga igsoon nga nag-edad og 40 nya ang mga naong mura nag 80 tunig ba yung unsay lang gibuhat nga ay buhata. Ano yung mga igsoon? 40 pa imong imong edad. Pero imong naong nimo mura na kag 80. Tun-i nagmayo, ayaw nagsawaya. Gibutang na sa Ginoo sa imong kinabuhi para visual aid. Katawa si Teacher Minchi kay di man ka mahimong successful teacher kung wa kay visual aid. Ang Ginoo na ay say daghang kay visual aid gipamutang sa kinabuhi. Ang edad og 30 mga igsoon, mura nag 60, ang edad og 40, mura nag 80. Tanawag mayo, ayaw pag-judge, ayaw paghukom. Tanawag mayo, unsay pangkaon? Kusog kay mo kaon. Mo dini ang gikaon. Ang giinom. Kusog kay mo inom og coke. Kusog kay mo inom yarot tanduway, red horse, mo ilista tanan. Hala nga naman ni nagilo man iyang mata. I-research ka no, nagilo na iyang mata. I-research mo yun, nagilo. I-research mo yun. Hala mo dini ang kinanan. Hindi ko mukhaon na ani, uy. Ayaw saba, paniin lang. Kung ano yung mga igsoon? Muna kingon ako, what price are we willing to pay to become the person that God wants us to be? Naman ay bayad. Now kana mga igsoon, balik ko na ko ha, panita malihi sa atong tema. Ang makakitaan ni katurag yung na spiritual eyes. Mao na number 1 qualifications pare. Palikon ako. Kung naa kay mata na makakita sa espiritu, daghan kay naa sa Bible mga igsoon nga imo makitaan. Daghan kay mga punto, mga ginagmayng mga punto nga makita nimo sa Bible. Muna moingon ko mga igsoon, ayun mo kalimot by becoming the person that God wants you to be. Mao junay goals Ginoo sa atoa. To become like Christ. Nga naman, becoming leads to all the good things in life. Usbo na ko, by becoming, baliko na ko ha, becoming leads to all the good things in life. Ayaw pag-expect og nindot ng mga butang moabot sa imong kinabuhi kung ikaw dili mahimong nindot. Ang unang mahimong nindot kita before moabot ang mga nindot ng mga butang sa atong kinabuhi. Ako ano nga ison? Ang bakol o ang pislat o ilong
sunod Domingo na, paliw ko pa ni Domingo. Amahan, salamat kay sa imong pabor, Father God. Salamat kay sa imong presensya, nga imong ipadangat kanamo ining kabuntagon. Salamat kay sa imong word. Salamat sa imong pagsangkap kanamo, sa imong pag-enlighten kanamo. Salamat kay Father nga padayon kang namuhat sa among kinasuluran. And I pray, Father, that you will help us go deeper in our understanding, go deeper in our realization of your presence. And Father, thank you that by your grace, you bless us all, you encourage us all, Father, to go deeper in our relationship with you. I bless all my brothers and sisters this morning, Father, and I continue to lift them up into your throne. In Jesus Christ's precious name, amen and amen.